Kaldereta sa gata na may peanut butter. Matatagpuan ninyo yung kompletong lista ng mga ingredients sa katapusan nitong video. Umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. Igisa na natin yung sibuyas sa oras na uminit ito. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. At pagkatapos, ay ilagay na natin yung bawang. Pagdating sa bawang, pwedeng dinikdik na bawang lang o pwede namang yung dinikdik na bawang ay hiwain pa natin ng maliliit na peraso, katulad ng ginawa ko. Ilagay din natin yung kamatis o yung tomato. Tinanggal ko lang yung mga buto at hiniwa ko lang ito. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan na lumambot yung sibuyas at kamatis at ilagay na natin yung beef. Itong parte ng beef na gamit ko ay beef chuck. Lulutuin lang natin hanggang sa mag-light brown yung outer part. At maglalagay lang tayo dito ng tomato sauce. Pati na rin ng beef broth. Haluin lang natin. At pagkatapos niyan, pabayaan lang natin kumulo yung liquid. Tatakpan ko lang itong cooking pot para mabilis kumulo. At itutuloy lang natin ang pagpapakulo in low heat hanggang sa mag-reduce na yung liquid sa kalahati. At this point, nangalahati na yung liquid, haluin lang natin. Malambot na itong baka pero hindi pa to sobrang lambot, kaya kailangan pa natin itong pakuluan. Pero sa pagkakataon na to, maglalagay muna tayo ng coconut milk o yung gata. Haluin lang natin. At gusto ko dito sa ating kaldereta sa gata ay yung medyo maanghang, kaya naman naglalagay ako dito ng sili. Pero optional ingredient lang ito. Ituloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa lumabot na yung beef ng tuluyan. Pwede rin kayo magdagdag ng tubig kung sa tingin ninyo natutuyo na kagad yung liquid nang hindi pa malambot yung beef. At this point, maglalagay lang tayo ng peanut butter. Pabayaan lang natin na matunaw yung peanut butter. At ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Ito yung patatas na hiniwa lang natin into cubes. Ang ginagawa ko sa patatas, pinapalambot ko pa to. Kaya tatakpan muna natin itong ating cooking pot at itutuloy lang natin ang pagpapakulo. Nasa medium heat na tayo ng 10 minuto. Makalipas ang 10 minuto, ilagay naman natin yung bell peppers. Pagdating dito sa ingredient na to, gusto ko talagang ma-extract yung lasa. Kaya kailangan pa natin itong pakuluan ng mga 10 to 12 minutes pa. Haluin lang natin. At tatakpan ko na itong ating lutuan. Papakuluan lang natin in medium heat ha. At this point, ready na tayo para timplahan itong ating dish. Maglalagay lang tayo dito ng asin at ng paminta. At mas maganda kung titikman muna natin para alam natin kung gaano karaming asin ang ilalagay natin. At ganoon din sa paminta. Haluin lang natin. At yan, ready na to. Ito na ang ating kaldereta sa gata na may peanut butter. Tara, kain na tayo.